Ako si Rene Clerc Baterbonia, usa ka proud Agusanon athlete, and I believe talents and hard work can open doors to greater opportunity. Just a kid with a big dream. Tapos ito, siguro naman, nalaman mo na to, at laman ng mga balita, inilibing na itong si Rene Baterbonia. Pati yung isang basketballista, si Divine Adili. Nawalan sila ng respeto doon sa nawalan ng anak. Pag meron kayong in-interview, ito yung kanilang point of view, nagagalit. Katulad ko, dami nagagalit. Dahil may mga sinabi ako na... Ano ba yung mga sinabi mo? Ang sinabi ko, ang gusto kasi nilang palabasin, yung mga athletes ang may kasalanan, na sila yung pumatay. Hindi nga eh. Players are all victims here. Do you think that they will agree to do their training in Aurora? So lahat sila rito victim. Anong dapat gawin dito ng Ateneo? Ang dapat dito from the start, yung coach and yung manager, dapat hinatid nila yung bata doon sa nanay. Kasama sila, dapat naghatid doon. In-explain nila yung nangyari. Andun sila nung wake nung bata, hindi sila umalis, nagbantay sila. Naipakita nila na sila yung may cargo, pamilya sila. Ganun ang ginawa nila. Kaso hindi nagpakita eh. So, ano yun? Yung kita or allowance ngayon ng mga players sa UAAP at PBA, sapat na ba yun para kung ikaw ay mayroong pamilya na gusto mong maiangat kahit paano yung buhay? Sapat yun para doon sa mga makukuha doon? Yung sweldo mo, yung mga malalaking schools, tinuulit ko, halos umaabot ng mga 6 million a year. Plus bonuses pa yun. Halimbawa, bubuo ka ng team. Sino-sino mga kukunin mo? Yung mga PBA kasi, siyempre sama ko yung mga old school, Ramon Fernandez. Hindi na yun to eh. Hindi, dream team, dream eh. Dream lang naman. Nakikinig, dream. Kaya nga tinawag na dream. Tapos Alvin Patrimonio, Berhel Meneses, Johnny Barrientos, saka Kenneth Doremdes. Ayun, ano na yun. Wala nang tatalo dun. Noong 1990, may movie ka with The King. Nagkita kami ni Tito Ronnie sa anniversary ng Kamayan. Tapos dire-diretso siya sa akin, "Oh, Benji, kilala niya ako." Oh. Tapos niyaya ka agad ako. Tapos umiinom, inom na rin ako. Tapos ang dami lang nainom eh. Ako naman, parang starstruck eh. Sabi ko, "Sir, sana makagawa tayong movie." Tapos biglang nasa UP ako, tapos nakita ko FPJ Production. Tapos sabi ko, "Uy, andyan si FB, si shooting." Pagtingin niya sa akin, "Uy, sabi niya, papasukin mo yan." Tapos sir, sabi ko nakakatuwa naman. Sabi mo, alam mo, naisip ko yung sinabi mo, gumawa tayo ng movie. Sila ba'y nahilig dahil player ka? O? Oo, ganun din. Nasa dugo yata talaga. Saka gwapo kami. Oh. Ang hirap sundin. Parang gusto mong sabihin, sila, oo. Yun nga sasabihin ko. Sila. Sasabihin ko. Oo, iba mo na yung tanong mo, huwag na natin dalhin doon. Paano ka napapasok sa showbiz? Tingin mo pang artista ka? Oh, gwapo ako eh. Sabi ko, hiya ako, mother eh. Mahihain ako. Sayang, ikaw ganda lalaki. Sabi? O sinabi niya yun. Hindi mo na pwedeng tanong. Wala na. Wala na, too late. Pero may reaction ako. Oo. Sabi. Siya ang tinawag na Power of Power. Pero bago sumalang sa professional league, naging isa muna siyang college athlete sa UAAP noong 1980s. Sa gitna ng kontrobersya sa UAAP basketball matapos ang aksidenteng kinasangkutan ng dalawang Ateneo basketball players, ano kaya ang kanyang punto de vista? Makipagkwentuhan tayo kay Benji Paras. Ayan na. Hello. Hi, Benji. Kumusta? Kamusta? Sa'yo hindi kami nagkakalayo ng height eh. Di ba? Thank you naman. Layo ka pa. Layo ka pa para medyo konti na lang. Thank you naman, Benji. Yes. Pwede ka ba namin makakwentuhan? Oo naman. O, sige. Basta ikaw. Basta ako. Halika. Basta ikaw. Aliga na. Kausapin na natin. Isa ko sa mga alamat. Huwag naman alamat. Para naman akong pyramid na nun. Hindi ako ganun katanda. Ano gusto mo? Ano na lang. Legend. Ganon din eh. Halika na. Huwag na natin intindihin yan. Halika na. Okay, Benji, salamat sa oras at pagpapaunlak mo sa interview na ito. Sabi ni Benji, wag daw legend, wag daw alamat. Sabihin na lang natin, isa sa haligi sa larangan ng larong basketball. Benji Paras, kumusta ka na, Benji? Mabuti naman. At long time. Ako magda.
Siguro naman, nalaman mo na to at laman ng mga balita. Nilibing na itong si Rene Baterbonia. Pati yung isang basketballista, si Divine Adili. Ang daming lumalabas na mga kwento about their deaths, di ba? So, ikaw, ano ang reaction mo nung mabalita mo yun? Nasaktan ako, nalungkot, na-depressed as a parent. Kasi parang nawalan ka ng anak yun ang masakit Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak. Winasak nila. Hindi ako nang hinayang na may nawalang future basketball. Masakit na dinamdam ng mga magulang nila. Ano yung naging reaction mo? Para doon sa dalawang bata na parang yun ang nakita nilang marang stepping stone nila para matupad yung mga pangarap nila. Masakit Nagsisimula pa lang sila. Tapos na sila sa high school Nasa second step na sila, which is college. So pagdating ng college mo, yung third step, yung being part of the national team and being pro, yun na yun So parang you only have like mga 4 to 5 years na lang. So tapos hindi pa nag-start na wala ka agad. So masakit, kakapanghinayang din as an athlete. Na yung pangarap nila to help their families. Hindi ka mo sabay, te. Na maihahon sa kahirapan. Ikaw naman, bilang isang magulang, ay yung nakikita mo bang reaction ngayon ng mga magulang ng especially ni Rene? Dami akong tanong, hindi pa nasagot. Nararamdaman mo ba? Nararamdaman ko, kaya lang alam mo ang problema kasi, walang makapagsabi sa kanya talaga ng maraming, sorry to say, maraming nakikisawsaw. Maraming nakikisawsaw sa kanya. Tapos ginagamit yung anak niya, dinadala sa social media, kung ano yung sinasabi, kung ano yung mga kuro-kuro, haka-haka. Nawalan sila ng respeto doon sa nawalan ng anak. Kaya masyadong maraming lumalabas, yung mga tao naman nagpapadala, nagagalit. Pag meron kayong in-interview, ito yung kanilang point of view, nagagalit. Katulad ko, dami nagagalit. Dahil may mga sinabi ako na... Ano ba yung mga sinabi mo? Ang sinabi ko, ang gusto kasi nilang palabasin, yung mga athletes ang may kasalanan na sila yung pumatay. Hindi nga Players are all victims here. Yun ang sinasabi ko lagi. Sinunod mo yung coach Natakot ka head coach. Sino pa ba yung mga victims? Yung mga assistant coaches, wala silang magawa. Do you think they will agree to do their training in Aurora? I'm sure hindi. Kaya lang wala silang magawa. They need to agree. So, yun yung sinasabi ko. So, lahat sila rito victim. Sinabi mo ba in one of your interviews na may pananagutan dapat dito ang Ateneo? Ang head coach, yung manager, and the school itself. Kasi alam nyo lahat yan. Alam nyo na yan ang pupuntahan nyo. Alam nyo delikado yan. Aurora is not a place for that. Surfing, yan Surfing na destination. Pag sinabing surfing, malakas ang alon. They're not like other beaches, Boracay, Palawan, na kahit malayo ka, kita ka pa rin kasi nga walang alon. Ito kasi slope yan pababa. Kaya malakas yung alon, humahampas yan, kaya umaakyat. Kaya yun ang mga gusto ng surfers. Even the surfers, iniiwasan nga yan. Ikaw, nung panahon mo na student athlete ka, may mga trainings din kayong ganyan ba? Wala sa tubig? Sa court. First time ko lang nakaranas sa swimming pool, nung naglaro na ako sa PBA, na-injure ako. My left knee, I need to recover, hindi pa pwede mag-weights. So doon ako, pinapalakad ako muna sa swimming pool. Pag medyo malakas, pinapatakbo, laterals. Pag okay na, tapos na yung swimming pool. Balik na ako sa gym, balik na ako sa basketball court. Hindi mo na-experience sa dagat? Ngayon ko lang narinig actually. Kung may naririnig ka na tinitraining yung ibang student athletes sa mga dagat, bakit sa dagat? Ano ba, bakit sa tubig? Ang huli kong narinig na kwento ng mga ex-players ng mga Ateneo, ang gusto ng coach ay yung ma-challenge and yung ma-handle yung pressure in a different way. Kaya lang, may nagsabi rin doon na montik nang malunod yung isa nilang kasama nung time na yon. So ang sa akin naman, isn't it a warning na montik na Bakit kailangan mo pang gawin ulit? So ano yan, yung sinasabi aqua training? Meron bang ganon? Is there such a thing May as aqua aqua training training? pero swimming pool. Never sa dagat. Never sa dagat. Hindi naman yun enough, ma'am. Yung sorry at saka tawad. Hindi yun ang kailangan namin. Kailangan namin is sorry na may malasakit at katotohanan. Yun dito kay Rene, para ang kulang doon ay malaman yung totoong kwento. Actually, masyado maraming sumasaw-saw. So yung magulang, kung ano yung marinig, siyempre, depressed ka pa So ngayon may papasok na kung ano-ano. Kumbaga, nadadagdagan yung emosyon mo bilang malungkot, nagagalit ka na. Nawawala na yung lungkot Puro galit. Kahit isang picture, wala silang send sa akin.
Wala man lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Anong dapat gawin dito ng Ateneo? Ang dapat dito from the start, yung coach and yung manager, dapat hinatid nila yung bata doon sa nanay. Kasama sila, dapat naghatid doon. In-explain nila yung nangyari. Andun sila nung wake nung bata, hindi sila umalis, nagbantay sila. Naipakita nila na sila yung may cargo, pamilya sila. Ganun ang ginawa nila. Kaso hindi nagpakita eh. So, ano yun para sa akin? Yun yung kulang doon. Ngayon, kung andun siya, tapos na yung kwento. Yung nanay hindi na makikinig kung saan. Siya na yung pakikinggan dahil siya yung head eh. To the depth of my being, I'm sorry. So dahil nga hindi sila nagbigay ng paliwanag doon sa magulang, so yung nakikita mo ngayong ng magulang, understandable ba yun? I mean, sa nangyari kasi, yung wala ka na sa sarili mo ron. Tapos kung ano yung pumapasok. Eh. Kaya nga nung una ako in-interview, sabi ko, ang una kong sinabi, it's not time to point fingers. Kailangan tayo makimorn dun sa pamilya. Yun lang muna. Doon sa nagiging takbo ngayon, may mga investigation, may sinasabi na pwede may mga makasuhan. Anong take mo doon? Sa akin, well and good. Kung maimbestigahan nila ng tama, then tapos na yung speculations natin. Tapos na yung mga chismis na lumalabas. Pwede nung panahon nyo ba, may mga atleta ba na talagang nagpupursige sa karir sa basketball because galing sila sa mahirap na pamilya, katulad ditong sila Rene at Divine na gusto nila maging stepping stone nila para maiyahon sa hirap yung kanilang mga mahal sa buhay. May mga ganun na rin ba nung panahon? Ganun naman ako. Doon din ako nanggaling. Gusto ko maiahon din kami sa kahirap. Kasi nakuha ko, nangyari lang sa akin is nakita ko sa liga, matangkad, ng isang coach sa Sunbeda. Ayun, pinag-tryout ako. Luckily, nakuha ko at the age of 13, nakuha ko to play Age of 13? 13. Oh. To play for the NCAA. Tuloy-tuloy, nag-champion kami. And then, parang sa akin, parang destiny nga, sinasabi ko. Kasi hindi ko naman kaya mag-enroll sa ganong school. Kasi mahal. So, nung pagdating ko ron, ang sabi lang ng coach, kaya mo ba yung tuition? Hindi po. Sige, scholar ka na, merong isang alumnus na sumagot sa'yo. Tapos sabi, bayaran mo na lang yung miscellaneous na 500. Sabi ko, wala po akong pera. So, yung coach, bumunot na lang sa... Ano province mo? Wala, Manila lang ako. Manila ka lang. Tapos ano yung ng nanay mo, tatay mo? Ang alam ko, father ko, Bulacan yata. Bulacan. Yung mother ko kasi, J.A. baby yun, half American. So, kaya yung middle name ko, Johnson. Kaya gwapo ko. Anyway, tuloy mo na yung kwento mo. Yung tanong mo. Nawala ka bigla eh. Parang hindi mo na alam kung gusto mo sundan eh. Para wala kang susunod eh. Paano ba ang buhay ng isang student athlete? Nung college ako, 3 teams pinaglalaroan ko. Naglalaro ako for UP, for PABL, which is the amateur league, and the national team. So, gigising ako ng mga 4 o'clock in the morning, travel to Rizal Memorial to practice for national team. And then after nun, mga 2 to 3 hours yun, pahinga. Then 12 o'clock, practice ako for the amateur team. And then after nun, pasok ako sa school. And then after nun, practice ako ng 6 in the evening for the school naman, for the university. So ganun, wala na akong buhay. Every day yun? Yes. Tapos ang allowance ko, parang 1,000 a month sa bawat UP. isa. Sa UP. Sa amateur yata, 2,500 and sa national team, 2,500 din naman. So yun pala naiipon ng mga student athlete. Oo. Yung mga sa allowance nila. Sa allowance. So. So paano nakakapag-aral? Nakaka-focus pa ba sa pag-aaral kung yun sa'yo guys, 3 beses ka nagpa-practice? Kaya tinapos ko ng 3 years lang. Meron pa akong 2 years remaining. So, naglaro ako for the UAAP for 3 years. And then, sabi ko, pagod na ako. So, I turned pro. During my professional career, tinuloy ko yung pag-aaral ko. Meron pa akong 2 years. So, tinapos ko na. Kung meron ka natatandaan na pinakamahirap sa buhay mo bilang student athlete, ano yun? Nawalan ako ng buhay. Kasi nga, yung binanggit ko kanina, practice. 7 bahay. days a week ba yan? 5. So ano naman ang isip mo? Puro bola na lang? So, mahirap talaga ang athlete. Oo. Pero ngayon kasi, sa laki na nung allowance na nakukuha ng mga varsity players na iba, they don't need to, hindi na sila pinapayagang maglaro other teams. Na Kasi iba. nga, scholar sila, may sweldo sila. Yung kita or allowance ngayon ng mga players sa UAAP at PBA, sapat na ba yun para kung ikaw ay mayroong pamilya na gusto mong maiangat kahit paano yung buhay, sapat yun para doon sa mga makukuha doon? Kasi ngayon kasi malalaki na yung mga allowance. Malaki na. Mga magkano? Hindi ko lang alam. Like, kung Alam mo, siguro UAAP, kung ganyan. nagsisimula ka, siguro nasa mga 50, 40, 50 to A month? 100 A month. Yung sweldo mo,
Yung mga malalaking schools, inuulit ko, halos umaabot ng mga 6 million a year. Plus bonuses pa yun. Kung magaling ka Oo. talaga. Tapos meron pa silang hindi galing probinsya, galing abroad. Meron silang mga PhilAm doon na merong agency. Pag bago mo kunin, magbabayad ka muna. Kaya malalaki na. So karamihan ng mga players, makikita mo mga PhilAm. Tapos yung mga taga-probinsya, yung mga nasa school. Ganun talaga eh. So kaya talagang, di ba si Rene, Pagtalong. nung umalis siya, sinabi na niya sa nanay niya, di ba, na by June, mababayaran mo na lahat yung utang natin. So, alam na niya lahat yun. Alam Tingin niya. mo. Kaya naman sila, alam nila lahat yun. Kaya sila pumayag, kinausap sila, ito yung matatanggap ng bata, ito yung siguro incentives, ito yung lump sum, ito yung bonus, lahat. At sa tingin mo naman, dahil deserve naman ng dalawang bata dahil nakita mo namang ang gilas nila sa paglalaro. Deserve nila yun. Sa akin kasi pabor ako dun eh. Yung malaki binibigay sa athlete eh. Kasi sinasabi nila, dapat unahin yung pag-aaral, paglaro. Hindi eh. Pagod ang players. Inaabuso namin yung katawan namin. Pinapagod namin yung katawan namin. Hindi kaya ng ordinaryong tao. Kaya yung iba, natutuwa ako, aside doon sa allowance na malalaki, binibigyan silang kotse. Yung mga kotse sila. Pabor ako doon. Ang hirap mag-commute. Pumapasok ako, sabi ko, nung ba dito, baho, ako pala yun. Amoy araw pala. Ako pala na, sarili ko yung naaamoy ko. Layo ng nilakad ko. Ano ba ang driving force ng isang atleta na naggugustong mapapunta sa mga ganyan? Siguro yung pagiging mahirap talaga. Yung talagang, kaya sa sinasabi ko yung mga sinasabi nila, galing nito, taas tumalon, saka ang bilis tumakbo. Taas tumalon, sabi ko, kasi nagko-commute yan eh. Naglalakad yan eh. Kaya tumitib. Totoo eh, kasi ilang kilometro kami nang bago makasakay ng jeep. Paano ka napapasok sa showbiz? Tingin mo pang artista ka? Gwapo ako eh. Hindi. Mahirap sundan eh, no? Puro ganun lang ako. Noong kapapasok ko lang, 1989, sa PBA, Mother Lily. Dalawa sikat yan eh. Sikat ang movies, sikat ang PBA. Yan lang yung pinapanood ng mga tao. Naisip ni Mother, ba't di tayo kumuha ng mga players? Mga sikat na yan, hindi mo na kailangang i-expose okay, yan, yan, tama. kasayawin. Pag gumawa ka, kilala na yan. So, biniting kami, ayoko eh. Kaya ang natuloy nun, si Jerry Codinera, Alvin Patrimonio, at Bong Alvarez. Pag may shooting sila, dinadalo ako. Kasi mga tropa ko yun, kainuman ko rin. Hanggang sa nakita ko ni Mother, pinatawag ako. Sabi sa akin, ikaw halika rito. Ba't ikaw hindi sali? Sabi ko, hiya ako Mother eh. Mahihain. Sayang, ikaw ganda lalaki. Sabi? Sinabi niya yun. Hindi mo na pwedeng tanong, wala na. Wala na, too late. Pero may reaction ako. Oo. Sabi ko, sabi. Sabi, parang ayaw pa rin maniwala. Sabi ko, naiya po ako. Hindi, kahit guess ka lang dito. Sige, magkano ikaw gusto? Ako naman, nagbigay ng presyo. Oo. Pumayag. Sabi, ba't ba ako napapay? Ikaw mukha ka pera, no? Sabi siya ako. Anyway, natuwa lang siya sa akin. Tapos gines niya ako. Hanggang sa okay na. Then, after mga 1993, nagka-problema ako with my team. Sa contract namin, nag-decide ako mag-sit out. Ayaw akong maglaro. Wala akong sweldo. Tapos si Tito Mon, Salvador, movie stars pa noon. Oo. Sabi niya, may naisip akong movie mo, saka si Herbert Bautista. Kayo Sabi sa magkasama? akin, sabi ko, movie? Parang di ko pa kaya. Ito yung matatanggap mo. Sabi ko, kailan tayo mag-start? Ang dali mo sila. Masyado silang persuasive. Kaya Persuasive. napa-oo. Oo. So ngayon, simula kami. Tapos yun, first time ko nakagawa ng movie. Ano title nun? Dunkin Donato. Tapos yun, nag-click. And then, bumalik si Mother. Ikaw daya, sabi sa akin. Ikaw gawa, tapos sa akin hindi. O, ikaw pirma. Ito po, 4 picture. Sabi ko, Mother, ang dami mo niyan. Ito tanggap mo. O, sige po. Pirma ako. Ganda Pag nung nakita mo na yung DM, Oo, wala nang usap-usap. Oo, nawawala ako sa sarili ko. Noong 1990, may movie ka with The King. Nagkaroon ba kayo na eksena? Ano yan kasi, nag-una kaming story niya. Nagkita kami ni Tito Ronnie sa anniversary ng Kamayan. So pumunta ako roon, nakita ko, alam mo yung mga dumadaang artista eh. Pero nung eto na, kasama ni Tito Eduque, si The King. Alam mo yung tumahimik lahat. Nakaganon lahat. Tapos dire-diretso siya sa akin, Benji, kilala niya ako. Oo. Bago ka, ganda ng nilalaro mo. Tapos niyaya ka agad ako. Tapos umiinom, inom na rin ako. Tapos ang dami nang nainom eh. So ako naman,
enjoy na. Wala pang camera kasi noon. Wala pa So, ang mga kumukuha lang, doon yung na mga lang. sila lang. Tapos nakbayan ako. Nakatulog, akbay ako. Hanggang sa siguro lang minutes, nagising siya. Tapos tinuloy niya yung kwento niya. Ako naman, parang starstruck eh. Sabi ko, sir, sana makagawa tayong movie. Alam ko naman, nakainom. Mangyayari yan, susunod. Tapos biglang nasa UP ako, yung AIT, tourism ako eh. Yung AIT, may hotel pa yon. Asian Institute of Tourism, yung nasa Sa kabila, magkabilaan yun, ng Commonwealth. Tapos nakita ko, FPJ Production. Tapos sabi ko, uy, andyan si FB, si shooting. Pagtingin niya sa akin, uy, sabi niya, papasukin mo yan. Tapos sir, sabi ko, nakakatuwa naman. Alam mo, naisip ko yung sinabi mo, gumawa tayo ng movie. Ito yung ginagawa niya, yung mag-antay ka lang. Yun na pala yun, yung chopper ng taxi. Sinama ka na. Lahat karamihan ng mga PBA players, sinama niya. Kasi yung last part doon, kinidnap sila, taxi driver. Si FPJ. So, nakaradyo pa noon, tumawag ng tulong, nagdatingan kami mga players nasa taxi, mga taxi drivers. Ano pakiramdam mo nun? Ay, sobrang saya. Hindi ko nga inisip yung talent fee ko noon. Oo nga, hindi ko rin nakuha. Kaya naman Oo, hindi ko rin nakuha. Hindi nga. Oo. Kasi kukunin mo doon yun eh. Oo. So, siguro sobrang excited. Na-excite ka. Oo. So ano yun sa'yo? Parang dream come true yun? Oo, okay na yun. Kung uulitin, di ba? Anong height mo? 6'4" na ako noon. Kasi taas mo pala si Rene. Si Rene, 6'4" mga siya. 6'4". Oo, 6'4" siya, sabi. Pero long limbs. Haba ng mga... So mas ano? Mas yun, mas gusto ng mga coaches yan. Kasi unang-una, sa depensa, pangalawa, rebound, and pangatlo is mahirap bantayan. Paano yung sa'yo, yung tawag sa'yo na Tower of Power? Parang Leaning Tower of Pizza. Dati diretso ngayon, leaning tower na ako ngayon. Tabingi na eh. Bakit? Nung nasa PBA kami, meron kasing anchor doon, commentator, si the late Joe Cantada. Siya lahat nagbibigay ng moniker sa mga players. Sa mga player. Yes. Tapos yung binigay niya sa akin, yung Tower of Power. Bakit? Siguro nga dahil malakas ako sa loob. Sa karera mo bilang basketball player, ano yung unforgettable sa'yo? Sa akin, tatlo yan. Unang-una, at the age of 13, pangarap ko makalaro sa NCAA. Nakalaro ako. Nag-champion kami sa San Beda Red Cubs. And then, pagdating ko ng UP, sinasabi nila na may pinagpilian ako yung mga schools na iba pa, pero UP yung pinili ko. Yun din, first time namin nag-champion, 1986 sa UAA. Then yung na-draft ako sa Shell, sabi kasi nila, huwag ka magpa-draft, 20 years old ka pa lang, bata ka pa. Sabi ko, hindi, pagod na ako, isa kaya ko na. Buti tinuloy ko kasi right place at the right time, ako yung naging Rookie of the Year, MVP. So yun yung mga unforgettable moments ko sa lahat. Kumbaga, tama lahat yung decision na ginawa ko. So natupad lahat yung pangarap Natupad mo? lahat. Pero maaga ka nag-retire dahil At yung the mga age- injuries? At the age of 35. Di ba, masama loob mo doon dahil may frustration ka? Kasi pwede pa eh. Parang okay na rin. Marami yung milyahe na nadaanan ko, yung journey sa basketball. Pangalawa, nung time na yun, inisip ko na, kasi si Andre at si Kobe nun, naglalaro. So, sabi ko, parang gusto ko naman sila makalaro ng basketball. Kasi mami, pag tinuloy ko to, ma-injured ako. Hindi ko na sila makalaro. So, exacting retirement ko. Then kami, pag may mga tune-up game, magkakasama kaming tatlo. So, nakakatuwa. Hanggang sa talagang di ko na kaya. Sabi ko, pahinga ko na. Hindi na ako nag-enjoy. Sila ba'y nahilig dahil player ka o Oo, ganun din. Nasa dugo yata talaga. nasa dugo? Saka gwapo kami. Oo. Ang Hindi. hirap sundin. Parang gusto mong sabihin, sila, oo. Yun nga sasabihin ko. sila. Iba mo na yung tanong mo, huwag na natin dalhin doon. Halimbawa, bubuo ka ng team. Sino-sino mga kukunin mo? Yung mga PBA kasi, siyempre, sama ko yung mga old school, Ramon Fernandez. Hindi na yun pwede. Hindi, dream team, dream lang naman. Nakikinig, dream. Kaya nga tinawag na dream. Tapos Alvin Patrimonio, Berhel Meneses, Johnny Barrientos, saka Kenneth Doremdes. Ayun, ano na yun? Wala nang tatalo dun. Magpapakita kami ng mga pictures. Oh. So, syempre related sa ito. Kilala mo to na, kasama mo, Okay, di ba? okay. Bibigyan mo ng points to. 1 yung lowest, 3 yung highest. Taran! Ay, si Ronnie, 3 yan. Oh. Hanggang ngayon kasi magkasama kami Ronnie. high school, Ronnie Magsano. Mhm. High school, San Beda, sama ko nag-champion sa UP, national team, PBA, teammate ko yan. Oh. Tapos nung nag-retire kami, kasama ko, analyst kami pareho. Until now, nakakagawa kami ng mga racket. Okay, 3 points. Sino daw katulad ni Rene? Yung mga lumilip. Kombinasyon eh, Japet Aguilar. Eto.
Si John Marr. Tres, hindi ko naman siya, kasi hindi ko naman siya nakakasama, no? Tres dahil sa kanyang performance. 10 na MVP niya. Talaga? Oo, sa Wow. PBA. Wala So, makapigil dyan. Wala makapigil talaga. Kung sakali naglalakad si Moby Dick, baka yun ang pumigil dyan. Kaso, Kasi Moby Dick. Oo, wala. Kasi Moby Dick. kasi ang tawag sa kanya, The Kraken. Talaga? Sa sobrang lakas. Kung si Moby Dick naging tao, yung pipigil dyan. Dali mo to sa Oslo. Doon, napipigil yan doon. Butandi. Oo, butanding ang katapat yun. Okay, ito. Hindi ko alam kung anong point mo dito. Sige. Mm. Ay, sa ngayon, medyo out of the picture muna. Out of the picture. Walang score. Wala muna yung score. Walang score muna. Okay. Ay, si Dagun. Anong point mo niyan? 3 yan. 3? Bakit 3? Kaibigan ko yan. Ang problema ko lang, hindi ko makausap. Hindi kayo pwede mag-usap na nakatayo. Di ko naririnig yung sinasabi niya. Kukuha ka ng silya. Oo, kaya para nakaupo. magkausap kayo. Pero ano kayo? Close kami yan. Nagte-text pa rin yan. Okay. O, so ito na lang. Ay, nako, tres yan. Stress? Bakit? Oo, Feeling mo kasi- magkamukha kayo? Maganda lang akong lalaki sa kanyang konti. Lamang ka ba? Lamang ako dyan. Then, napakabait na mag-asawa sa I akin. agree. Yan, si Dong at si Paano Marian. nag-start ng friendship nyo nito? May ginawa kaming Encantadia. Yung unang-unang Encantadia. Kasama ka doon? Kasama ako. Ano ka doon? Ano ba ako doon? Gwapong warrior. Baka tama yung sagot mo. Parang gusto mo sabihin kung naman lupa ako. No? Wala akong sinabi. Siyempre So, kasi... doon kami nagkasama. Tapos Malay ko marami. kung hari ka doon. Then, ari ng lupa. Sobrang bait nila. Tapos, pag may show yan, minsan, kuya, sama kita. May ganun. sitcom silang ginawa. Kuya, sama ka. Talaga. So, nakakatuwa. Pag nagkikita-kita, napaka-humble yung dalawang. I agree. May picture ka ba nung dati? Ayun sa akin, Yung ano? na may buhok pa ako. Parang meron kayo no? Parang meron kayo Ano ba nangyari? Aba, sad story yun. Sad story? Oo. Bakit? Galing kaming China, naglaro kami for Asian Games. Ito yung dream team, kung natatandaan niyo yung kasama ko talaga, yung mga PBA players. Kami yung unang ginawang national team. Pinadala kayo sa China. Tapos, pagdating dito, nagkasakit ako. So, yung bigla na lang akong sobrang yung trangkaso Pero sobrang bigat, sobrang sakit ng katawan ko. Na umabot na ako ng 2 days, ganun pa rin. Usually, may inom lang akong gamot. Hanggang sa sabi naman, pina-hospital na ako. Dinala ako sa hospital malapit sa QC. Ang tagal ko ron, hindi nila ma-ko na yung sakit ko. Talaga? So, nakialam na yung Shell, team ko, pinadala ako sa Makati Med. Nag-hallucinate na ako nun. So, sobrang taas ng lagnat. Hanggang sa nakita nila, H fever, ang tawag nun. Ngayon, dengue. Kaya lang masyado akong tumagal. Yung lagnat ko, na-damage yung... Talaga? Yun yung na-damage. Yun yung naging permanent. Kasi nakikita ko yung pagtatayo ako yung unan, puro buhok. As in, pag ginanon Sinabi ng mo- mga doktor yun. Sabi ko, Dok, ano nangyari? Sabi niya, yun yung unang nasira sa'yo. Saan mo nakuha yung dengue? Dito sa atin o sa China? Hindi ko nga alam. Kasi pag-uwi ko, So sinabi sa'yo ng doktor, wala na. So sabi niya, ano na lang, gamutin mo na lang. Ganyan. Sinubukan ko pa rin. Pero eventually, sabi ko, ang hirap. Pagod na ako. Di naman ako nahiya. Saka uso naman ng kalbo sa player. Saka nasa nagdadala yun. Saka gwapo ko. Ba't natatawa kayo lahat? Pag sinasabi ko, di mo ako magpapatawa. Gusto ko maging seryoso. Eto. Una ipakita ulit. Ayan, siyempre, tres yan. Pwede nga Si- 5. Pwedeng 5. Sumasalo lahat ng mga negativity. Talaga? Wow. So ito yung ano mo talaga, ang nagbibigay liwanag sa buhay mo everyday. Sa bahay. Ngayon, kumusta ang love life mo? Happily married with 3 kids. Actually 5. Yung una, Andre at Kobe. Then meron akong 17 and 15-year-old boys. Plus yung bunso kong 9-year-old girl. So itong dalawang anak mo ay sumusunod talaga sa footsteps mo, no? High school sila ngayon, naglalaro ng basketball. Yung isa graduating na. Yung isa grade 11. Si Andre at si Kobe, kumusta? Si Andre nagtuloy ng showbiz. Nag-basketball, nakadating sa PBA, nakalaro ng amateur, PBA, then tumigil. Si Kobe naman, from the States, naglaro sa Japan for 2 years, naglaro sa Gilas, and then nag-decide na huminto na. Nung sinabi ni Kobe sa'yo na ayaw na niya mag-basketball, ano reaction mo?
Tinanong ko, sabi ko, ayaw mo na talaga, sabi niya. Adi, sa akin naman, never akong namilit. Tapos kung magbibigay ako ng advice, pero ikaw pa rin yung gusto mo pa rin ang gagawin mo, suporta na lang ako. Tapos tulungan pa rin kita hanggat kaya. Kumusta ba yung ano ba yung pakiramdam pag blended family? Like, si Andre at Kobe, wala na sila sa akin, hindi na sila nakatira. Kasi 30 at 28. Honestly, hindi kayo magkakasundo. Pero at least meron kayong time na nagkikita kayo talaga. Nagkikita kami. On a regular basis. Regular basis, makain. Saan nyo gustong kumain. Tapos afternoon, inom kami. Binibigyan mo ba sila ng advice about love life? Ang sa akin lang, sinabi ko lang sa akin, ma-in love kayo. Okay lang yun. Kasi diyan kayo titibay. Tapos broken-hearted kayo. Okay lang, move on. Tapos in love ulit. Hanggang sa huli, matibay ka na. Alam mo na yung dadaanan mo. As a person, ano binibigay mong sa kanila? Yung lesson na lagi mo itinuturo sa kanila na dapat baon nila lagi? Ang sinasabi ko lang is always be humble. Humility pa rin. Kahit anong mangyari, marami kayong mga tagahanga na gusto kayong makitang mag-smile. Smile lang kayo, masaya na yan. Kumaway kayo, masaya na yan. Pa-picture kayo, go. Huwag niyo silang tatalikuran. Yan ang lagi ko sinasabi sa kanila. Anong pangarap mo sa Philippine basketball? Ang pangarap ko hindi lang naman sa basketball, sa lahat. Natutuwa ako dahil yung volleyball, sumikat na sa atin. Yes. Yung football, sikat na rin ngayon. May mga professional na rin tayo. Yung baseball din, sana. Sa akin, mabigyan ng chance lahat ng athletes. Supportahan, lalo na yung mga individual sports, boxing, swimming, archery, yung mga kaya ng mga Pinoy. Saka siyempre, Benj, marami may inspire sa kwento mo. So ano advice mo doon sa mga aspiring basketball players? Pag pinasok nyo to, dapat committed kayo. Pag sinabi kong committed, andyan yung hard work, dedication, yung sacrifice, discipline, yung pinaka-importante, yung love for the game. Kailangan mahal nyo yung ginagawa nyo. Take it from Benji Pogi Paras. Yan! Sa'yo nagaling yan, ha? Alam ko di mo mapigil, eh. Kung gusto mo ng malaman ng mga interview at kwento, Kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.